Yo, what's up, Marines? Hasta la vista! Tutuloy na natin yung part 2 ng derivation sa diesel power plant. Kasi alam nyo kasi guys, yung diesel power plant is part yun ng power plant and industrial engineering, which is 35% ng board exam natin. And during the review, kadalasan sa atin, no? Yung iba sa atin, isama nyo na ako. Gago! Isama nyo na ako. Binabaliwalan natin yung mga formulas. Ay, madali lang yan. Memorize na lang natin yan. 1 plus C over C. Makakuha mo na natin compression ratio. Pag binigyan ka ng clearance volume. Ganun yung sabi sa book. Para makuha yung compression 1 plus C over C. Which is mali. Kailangan alam natin kung paano yun na-derive in the first place. Para maintindihan natin yung process. And mga components dun sa diesel power plant and sa kahit anong subject pa yan, diba? Ginagawa mo! Kung minsan kasi yung diesel power plant is madalas lang siyang lumabas sa board exam, pero sayang ng puntos, diba? Sayang ng points. Meron nang lumabas na 3 items sa diesel power plant. Tapos nakalimutan mo yung simple formula. Wala na, todos tayo dyan. Kailangan huwag natin babaliwalin. Kahit 1 puntos pa yan. Kailangan makuha natin yan within 3 minutes or less than. Diba? Kasi 3 minutes yung per item. Para makomplete mo yung isang subject. Alam ko na nagtataka tayo kasi yung mga sa book na formula. Yung mga formula sa book. Diba, derive na siya. And talagang na-amaze talaga tayo. Para siyang pag-booklet mo ng book. Wow. Magic. Gago! Nag-magic na lang yung natin formula. Kasi hindi na ni-explain. Hindi na ni-explain. Kasi sasabihin ng instructor nyo, okay, look for your book. Meron na dyan derived formula. Just memorize it and then apply it in the problem. Putik yan. Eh kami naman ginagawa namin. Sige, tirahin natin yan. Madali lang to eh. Oh, efficiency 13.13. Gago! Yan lang. Hindi na natin naintindihan yung process in the whole cycle. But for this video, kung gusto mong balikan kung paano derive yung formulas, especially yung compression ratio and the cutoff ratio, this video is for us. A few moments later. Okay, let's start for diesel cycle. Diesel cycle. Diesel cycle. Yan, nice one, kababayan. And let's draw for PD diagram or the pressure volume diagram. Kasi ito yung maging reference natin for our derivation. Okay? This is point 1. Then, ito yung rotation niya clockwise for the whole process. Point 1, point 2, point 3, and point 4. Yan, nice one. And this one is for heat added, diba? Just like in our previous video or dun sa una natin video.
and this one is the work net. Diesel cycle, we have intake stroke, compression, power, and exhaust. Then makukomplete natin isang cycle, diba? Recall lang natin ng medyo mabilis. Yung nasa book, yung makikita natin is, diba ganito siya, compression ratio is equal to 1 plus C over C. Wow! Nag-magic. Ganito lang siya. Tuturo ko sa inyo kung paano siya nakuha. Just like nung mga tinuro sa akin, ng mga higher years sa akin, no? Yung mas malalapit sa atin, tinuro nila din sa akin ito. And pinag-aralan ko ng konti, yun, natagdagan na siya ng konti din. Okay, titrace lang natin to yung mga point dito. Point 1, point 2. At this point, gawin siyang broken line. Ito yung reference natin, 0. Para siyang Cartesian plane, but ginawa natin yung isang quadrant, di ba? Just imagine na Cartesian plane siya. Okay. For this point 2, puntang 0, that is volume 2, di ba? Dito volume 2. And for this point 1, trace natin siya. That is volume 1, di ba? At point 1, yung subscript niya ng volume is V1. And in this distance, that is the volume displaced. Kasi dito yung cylinder niya. Drawin natin. Kahit 1 minute, 37 seconds later. Ayan. Supposed to be ganyan yung piston natin. Sumampas na nga siya dito eh. Bawasan natin. Bawasan natin ng kaunti. Bawasan natin ito. Draw natin dito yung... Ayan. Diba? And of course, for the compression ratio, during the compression, saan siyang point 1 and point 2, diba? Intake, pumasok sa dito, intake, compress, diba? Compress. At the same time, combust siya, magkakaroon it added, and isentropic expansion, which is the power, boom, pagputok ng piston, now explode, boom, and then lalabas na through exhaust stroke, which is heat rejected na siya. And break na tayo. Compression ratio V1 over V2, V1 over V2. Yan. Yung V1 natin, which is itong distance na to, equal siya ng V2 plus VD, di ba? Itong distance na to, equal siya ng V2 plus VD. So, pwede natin siyang i-write na V2 plus VD. Oops. Pasin nga natin tong pressure. Tas na natin siya. Yan. Para mas malinaw. All over V2. But, in the book, sinabi doon na ang V2 is, diba, dito natin sa taas. V2 is equal to the clearance, percentage clearance, multiplied by the volume displaced. Diba? Dito siya, V2. So, sabihin, V2 natin is the product of
clearance volume and volume displacement. Diba? Yung clearance. So, write natin siya. Kakopy natin siya. Itong value dito, substitute natin dito. Dito sa dalawa. CVD plus VD all over CVD. Ngayon, gagamitin natin siya ng counting algebra, no? So, CVD divided by CVD. Diba? Kitang-kita. That is 1. That is 1. Ayusin natin equal. Plus VD. O kahit wag natin isulat na itong VD. Kasi makakancel din naman siya dito. Cancel ito. Gago! Nice one. Bali mangyari 1 over C na lang siya. Yan. Okay. Then cross multiply. Diba? Ito multiply natin dito. Multiply din natin. Diba? Bali compression ratio multiplied by clearance volume is equal to C plus 1 over, hindi na 1 lang siya. Yan. De, bali mangyayari, dito tayo, kabilang kalsada na tayo. Sulit natin ulit to. Diba ganito na siya, compression ratio multiplied by clearance volume is equal to C plus C. Ganito yung kinalabas ang derivation natin at this left side. So, since para sa merong clearance volume, and ito yung hinahanap natin. So, ang mangyayari, pagbalik rin natin itong dalawa. Parehas din naman yan. 1 plus C, kaya C plus 1. Ito lang hinahanap natin. So, didivide natin itong sum na to nito para makuha natin itong compression ratio. Yan, nice one. Kaya ito yung derived formula. Yung nasa book. Diba? Gets? Ayos? Hasta la vista. A few moments later. Number 1. Let's go! Determine the air standard efficiency of an engine operating on the diesel cycle when the suction pressure is 99.97 kilopascal and the fuel is injected for 6% of the stroke, with the clearance volume is 8% of the stroke. Assume the K is 1.4. 24 hours later. Now, solve na tayo. For number 1, hindi mo siya madidirect sub. Kailangan natin siya ng analysis and algebra. Diba? Counting algebra. Meron ng given ng K, proportionally constant, 1.4 for air. And for the clearance volume, which is 8%. And V2 is 6% of the stroke. This problem. Then pinapahanap is the efficiency for the diesel engine. So, trace mo natin to. Reference natin is 0. This one is V2. Since dito yung cut-off ratio natin, dito siya nangyari. Diba? Cut-off ratio which is V3 over V2. Cut-off ratio. Wait, hindi tayo dito. Dito tayo. Mas malawak. Cut-off ratio which is V3 and V2. Yan. At this moment, yan na muna yung kaya natin. Kasi ganito yung nasa book eh. And we have
compression ratio 1 plus C all over C. Diba? Nina-derive natin. At this point, intake siya. Compression, intake, compress. Between 1 and 2. Ito yung derive natin. Kapag mayroong clearance volume, ito na siya. Pero kung binigay naman yung V1, binigay na rin yung V2, so direct na siya. And pwede rin ganito. Okay, proceed na tayo. Sabi doon, 6% of the volume or 6% of the stroke. 6% of the volume displacement. Yan, ma-apply natin siya dito. Yung V3, this point, trace natin siya. 6% daw. Yan. The volume displacement. Actually, yung volume displacement niya, ito siya. Di ba? Hindi. Hanggang dito lang siya. Gago! Dito lang. And meron pa dito natira. Di ba? Meron pa dito natira 6%. And meron pa dito natira. Ito yung volume displaced. Since na yung V3 is equal to the 6%, no? Or 0.06 of VD plus ng V2. Ito yung reference natin 0. 6% plus V2. Diba? V2. All over V2. Nan. And for the B2, kagaya na derive natin, is equal to the clearance volume multiplied with the volume displacement. So, alis muna natin to. Ito madali na ito makuha. Kasi nandito na to eh. Makakuha natin compression ratio. Okay? Ito muna tayo for the cut-off. Kasi ito medyo matagal ang labanan. Substitute natin to for this value. 0.06 the volume displaced plus the clearance is 8%. So, divide natin siya ng 100. That is 0.08. Just like 6% of the stroke. 0.08 PD. So, cancel. Kitang-kita. And our cutoff ratio, let's compute. 0.06 plus 0.08 all over 0.08. That is 1.75. Kita ba? Ito. Nakakasilaw ah. 1.75. Try nyo sa calculator nyo. Magsabay-sabay na tayo mag-compute. Para tayong matuto. Kasi mga mahinang nila lang tayo. Alright. Okay. 1.75. Trace natin siya. Kuha na. Let's proceed. Since cutoff ratio natin is 1.75. Next natin hanapin is the compression ratio. Diba? Direct sub. Dali na to eh. Kaya pinauli ko na siya. 0.08 all over 0.08 then is equal 1 plus 0.08 over 0.08. That is 13.5. This 13.5. Yan, nakuha na natin yung dalawa. Then proceed na tayo. Makukuha na natin yung efficiency. Nice one. Ginagawa mo! Efficiency, makukuha natin. Trace natin siya. Gago! Palitin na lang natin. 1.75 cut off. Compression ratio is 13.5. Alright. And for the efficiency, 1 minus B over A multiplied by
100%, diba? Ganun siya. Nasa book. Then, for B, which is equal to the cutoff ratio, raised to K minus 1. And yan. Then, baba natin ito. Just bring down and multiply ng quantity nito. RC minus 1. Then apply. B is equal. Kasya pa ba? Kasya pa. 1.75 raised to 1.4 minus 1 over 1.4 multiplied by RC 1.75 minus 1. For the value of B, tignan natin. Nice. Compute tayo. RC 1.75 is to 1.4 minus 1. 1.75. 1.4 times 1.75 minus 1. Yan. Kailangan merong mga quantity. That is 1.1324. Okay ba? Check nyo. Mamali tayo. Sayang ang pinagpaguran natin. That is 1.1324. Kailangan 4 decimal places dito sa right side. And 5 significant figures. That's good. And for the A, the value of A, compression ratio is to K minus 1. Okay. Apply the value, 13.5. Raised to 1.4 minus 1. Or pwede mo rin lagay ng quantity. Kung medyo nahirapan. Pwede rin hindi. 1.4 minus 1. That is 2.83. Double check nyo. Masasayang ang pinagpaguran natin. 2.83. Yan, nagmamadali naman ako. Malapit na kasi mag 7. May pasok pa tayo eh. Okay, good. Good ba yan? Try natin dito. Efficiency 1 minus Papaus na ako, kababayan. Malapit na tayo mag hasta la vista. 2.83. Kasi, okay, may tuto pa dito. Para sigurado. Multiplied by 100%. Dikit-dikit na siya, pero sana maintindihan nyo. Maintindihan natin. Kasama pa ako. 1.1324 2.8322 multiply by boom! Nice one. 60.016. That's good. Nice one. 60.02%. Yan. Nice one, kababayan. Diba? Very good, very good. Power. Diba complicated siya? Complicated kapag di mo alam yung analysis, yung sinasabi nilang madali lang, directive lang, ito magpapatunay talagang mahirap siya. Pero sa mga matatalino, kagaya ng iba dyan, di ba? Yung mga iba. Madali na lang ito sa kanila. Pero sa atin, kailangan natin ng practice. Practice every day. 3 times a day. 5 times a week. That's good. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. A few moments later. So yun nga, hasta la vista. Ganun lang yung mga Marines. So I hope nakatulong tong video na to para sa preparation ninyo. At preparation ko sa board exam. Diba? Para tayo at sabay-sabay tayo maging engineer. Joke lang. Engineer, diba? Tatanggalin natin yung ing. Pray lang tayo and practice consistent
consistency. Diba? Huwag natin babalikalin yung mga important subject sa power plant kasi 35% siya. Ano? Meron pa tayong request? Wala na. Sa next video naman. That's all for today. Meron pa tayong pasok. Hasta la vista. Bye.